So magandang araw sa inyo, no, mga ka-hunters sa Luzon area, Visayas at sa Mindanao. Sa mga shoutout sa mga solid subscriber ko, solid supporters. Dito tayo sa site ngayon, panibagong actual remapping. Para sa ganon, kung may site kayo na pareho ng setup, so magagamit ho ninyo ito. So ang purpose ng vlog ay para makatulong. Okay, so ngayon, kung titingnan natin ng mabuti yan, ay bato lang yan parang natural lang, pero may mga okit yan. So and then itong site na ito ay tinampuhan ng mga Imperial Japanese Army. So bali dito may living witness po dito na dito raw pumupunta yung mga Japanese. Kasi dyan dagat na yan kalahating kilometro dyan banda. So dito lahat ng mga Japanese karga ng yung gold bar or mga item, precious item, karga ng mga kabayo. So ngayon diretso na tayo sa remapping mga tech, no? Direct to the point na tayo. Ayan. So dito muna sa kabila. So dito may hukay na sila dito, pero wala dyan tamaan yung target. So ang ngayon pansinin muna natin, ipapakita ko muna sa inyo yung marker. Yan yung kanji so or enter. So with that, so enter sign, tapos naka-wall na yan. So ngayon dito sa gilid may letter C yan, may slash. Ayan, pero hindi yan magalaw mga TH kasi yan hindi yan mubabol kasi yan nakalibing yung kalahati. Ito may slash, ito yan may mga sulat pa nga. Tapos yan parang pinabuntis pero walang laman yan, tiniran na lang dati yan pero walang laman dyan. Dito na tayo sa remapping. Dito sa letter C saka yan, kasi tatlo yung marker dito yung remarkable marker. So try natin na ipapakita ko sa inyo yung orientation. Dito galing sa letter C papatungo dyan sa enter sign, north south or 159. So 3 feet punta dyan. Tapos dito tayo titira tayo, bibiring tayo dito ng 45 degrees. Tatama dyan sa slash na yan. Yan. Ayan. So 1 yard or 3 feet kasukat yan. Dito sa enter sign bibiring titira tayo na ngayon ng US, no? So US 90 degrees, 3 feet pa rin, dyan lang siya. Tatama siya sa slash na yan. So nag-triangulation yung mga marker. Ayan. So and then equal same distance. So ibig sabihin naka-align yan. So hindi natural. So talagang naka-set up yan. Ginawang marker ng mga Imperial Japanese Army. So saan ang load? Ang tanong, saan ang load? Ngayon ituturo ko na sa inyo ngayon. So ngayon dito tayo sa dyan sa slash na yan. Dito tayo titira ng bibiring tayo dito ng 315 degrees. So tapos sa simot 135, 3 feet pa rin dito siya. Dito tapos dito yan, titira tayo dito ng due north. Tatama dyan. So ibig sabihin dito yung intersection ng dalawang marker. So ibig sabihin may bali dito yung intersection ng dalawang marker. Tapos ayan, naka-wall na yan. Hindi yung guhit na papunta dito. Hindi dyan.
dito rin. So para siyang ano square type pattern. So dito yung missing, dito yung load, dito yung deposit. So bali ito ay consider na quick depo or shallow deposit. Mga 9 to 15 9 feet to consider pa na quick deposit. 15 so shallow deposit. Ayan. Dito na mismo. Pag hukayin to, kukunin yung bato na yan kasi magiging trap yan pag malalim na yung hukay. Kunin yan at saka yan. So dito tayo mag-frame ng framing ng 5 feet by 5 feet, 5 feet by 5 feet or 4 by 4. Dito mismo, ganyan. Dito na may spot mismo. Ayan, dito mismo. Yan lang. So napakasimpleng pattern pero pero talagang legitimate. So kailangan piliin natin yung mga gandang marker, yung naka-align sa 3 grams para hindi tayo madikoy, para hindi sayang yung oras at saka pagod. Dito sa kabila may directional slash pa na tuturo na doon sa target dig site or deposit na tinuturo ko sa inyo. Yan, dyan lang mismo.